Hello! Kumusta po? Panibagong kabanata na naman ang inihanda ko para sa inyo. Naku, siguradong magugustuhan niyo ito. Simulan na natin. Nabanggit mo kanina yung tungkol sa Black Lion. Ano naman yun? Natutuwa si Marlon dahil sa pagiging matanong ng asawa niya. Wala na yata itong plano na matulog. Sinulyapan niya ang orasan sa wall ng kanilang silid. Past midnight na. Plano sana niyang madaling araw silang aalis para walang sagabal sa daan, ngunit nagdesisyon na lang siya na mamayang 8:00 na lang sila aalis. Pinuyat na yata siya ng buntis ngayon. Love, napabalik siya sa kanyang sarili nang marinig ang tawag ni Amaya. Naghihintay na ito ng sagot niya. Bakit ba masyado kang malaman ang tungkol sa Black Lion? Natutuwa niyang tanong. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ginawa ang Black Lion. Sagot agad nito. Dati kasi, mahilig na akong maghunting ng mga ibon sa gubat. Pumupunta ako doon every weekends. Habang bitbit ang aking airsoft gun, nasa kalagitnaan na ako ng aking paglalakad. Sa gitna ng gubat nang bigla akong sinalakay ng Black Man Lions. Muntit na ako doon. Akala ko yun ang katapusan ng buhay ko. Mabuti na lang ginamit ko yung tinuro sa akin ni Master Jiang. Kaya napagtagumpayan ko na patayin ng layon. After noon, nagulat ako na marami naglabas ang isang tribo. Na akala mo kakainin ako ng buhay. Siyempre, hinanda ako ng sarili ko. Hindi ko nga alam nun kung bakit sa daming gubat doon pa talaga ako napadpad sa gubat na yun. May mga pinturang mga mukha nila, nakabahag lang at may mga dalang pana. Doon na ako naniwala na cannibal do really exist kasi parang kakainin na nila ako sa mga tingin pa lang nila eh. Ang bata ko pa noon, siguro nasa 15 na rin ang edad ko. Nakahanda na sana ako na sugurin sila nang bigla akong natigilan dahil lahat sila lumuhod sa harapan ko. Nagtaka ako syempre. Yun pala, pinatay kong tinuturing nilang Diyos, ang Black Man Lion. At dahil doon, ako nang tinuring nilang Diyos. Akala ko nung una cannibal sila, kaya hindi ko sila hinayaang makalapit sa akin. Yun pala, talagang ganun lang sila dahil sanay na sila sa gubat. At puro mga mababangis na hayop ang nakakasalamuha nila. Tanging ang layon lang hindi nila kayang patayin. At ako lang gumawa noon. Simula noon, tinuruan ko sila kung paano lumaban. Pinaghalo ko mga natutunan kong training mula kay Master Jiang at ang mga karanasan nila sa pakikipag-away. At ang 5 taon kong pagtuturo sa kanila ay hindi na sayang. Dahil nabuo ko ang layon sa kanilang pagkatao. Yang nang dahilan kung bakit mayroong Black Lion. Nagsalubong ang kilay ni Marlon nang biglang pumalakpak si Amaya. Bakit? Nakangiting tanong niya at tinampian ito ng halik sa noo. Sobrang swerte ko talaga sa asawa ko. Sobrang yaman na sa pera, sa kapangyarihan, sa lakas, sa pagmamahal at sa babae. Love, pumayag naman ako sa mga unang sinabi mo, maliban na lang sa panghuli. Hindi ako babaero no, ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Nakanguso na sagot ni Marlon. Kahit na. Ang dami mo pa ring babaeng nagsusulputan. Baka mamaya dadami pa yan sila. Naku, makakatikim talaga sila kay Layonesa. Layonesa? Sino naman yun? Aba, syempre ako yun. Tuturuan mo rin ako kung paano lumaban na parang layon. Tapos magiging Layonesa ako. Syempre, asawa ko ni Layon eh. Napahagalpak ng tawa si Marlon dahil sa kalokohan ni Amaya. Halika nga dito. Ang dami mong kalokohan. Gusto kong maka-score kahit na isa lang. Dahil sa narinig, mabilis na bumaba si Amaya mula sa pagkakapatong kay Marlon at nagpagulong-gulong sa higaan. Mabilis naman siyang hinatak pabalik ni Marlon at nagtalukbong sila ng kumot. Hindi maawat ang hiyaw ni Amaya sa sobrang pagkiliti sa kanya ni Marlon. Ilang sandali pa, biglang napalitan ng katahimikan ang buong silid at tanging ungol na lang ng dalawa ang maririnig. Success, usal ni Marlon nang sabay nilang narating ang rurok ng langit. Hindi na sila nagabala pang magbihis dahil agad na silang iginupo ng pagod at antok. I love you, love, bulong ni Marlon sabay halik sa labi ni Amaya. I love you too, love. Pagod na rin sagot ni Amaya at isiniksik lalo ang mukha sa dibdib ni Marlon.
Kinaumagahan, nagising si Marlon nang maramdaman na may kumikiliti ng ilong niya. Napadilat siya ng kanyang mga mata at anghel na mukha ni Amaya na nakangiti sa kanya ang agad na nasilayan niya. Kay gandang umaga naman ng asawa ko. Nakangiti niyang sabi sabay kintal ng halik sa noo nito. Good morning, love. Nakangiting wika rin ni Amaya. Ready na lahat ng mga gamit natin. Inihanda ko na. Nakabihis na rin ang anak mo. Ikaw na lang ang hindi pa. Agad na napabalikwas ng bangon si Marlon. Sinulya pa niya ang orasan. 10:00 na pala ng umaga. Bakit hindi mo ako ginising kanina? Nakangusto niyang saad. Love, pagmamayari mong private jet. Kahit na anong oras tayo aalis, pwede. Hindi kita ginising dahil alam kong sobrang pagod ka at kulang sa tulog. Nag-meeting ka pala ng mga tauhan mo sa Black Dragon kagabi? Tanong nito sa kanya. Kunot noon na tinignan ni Marlon ang asawa. Paano mo nalaman? Hacker Queen, remember? Nakataas ang kilay na sagot ni Amaya. Saka palang naalala ni Marlon, Hacker Queen nga palang asawa niya. Malamang kinalkala naman ito ang lahat ng mga CCTV niya. Kahit na may maraming firewall security system na siyang inilagay, nagawa pa rin itong buksan ang CCTV na nakakonekta doon. Ang ganda pala ng setup ng stone gate mo. Pwedeng bumukas gamit lang ang tongue finger. Kaya lang may napansin ako sa fingerprint scanner mo. Nag-check kasi ako ng mga pangalan na nakaregistered ang fingerprint para ma-access ang Black Dragon hideout mo. Merong pumasok na isa kagabi na hindi nakaregistered ang tongue finger sa fingerprint scanner. Pero hindi siya access denied. Approve siya ng scanner mo. Tinitigan kong mabuti. Nag-mix ang registered fingerprint sa thumb ng may-ari. Parang multiple lines ang thumb niya. What? Puno ng pagtataka na tanong ni Marlon. May nakapasok na hindi registered ang thumb finger? Yes, love. Hindi ako nagkamali. Mabusisi akong tao. Sagot din ni Amaya. Pwede mo bang ipakita sa akin kung kanino ang nag-mismatch na thumb finger? Kinakabahan niyang tanong. Agad din namang pinakita sa kanya ni Amaya ang lahat ng thumb finger na nakaregistered sa computer system ni Marlon. At meron ngang isang malabong thumb finger. Nawawala si Hollow Flash. Tangina, posibleng balat ng thumb finger ni Hollow Flash ang ginamit. May nakapasok na spy na kalaban kagabi. Punyeta! Napasabunot ni Marlon ng buhok habang tinatawagan si Mr. Kim. Binalingan niya muli si Amaya. Love, bilis. Kailangan na nating umalis ngayon din. Baka mamaya nandyan ang mga kalaban. Hindi natin alam kung kaninong spy yung nakapasok kagabi. Nagmadali ring hinanda ni Amaya ang lahat ng gamit at pinauna ng pinasok sa loob ng sasakyan at hinanap si Caleb. Kim, tangina, ikaw ang kanang kamay ko. Bakit hindi mo malang napansin kagabi na may nakapasok na palang kalaban gamit ang tongue finger ni Hollow Flash? Alamin mo kung nasa si Hollow Flash ngayon at kung anong nangyari sa kanya. Kakasabi ko lang kagabi, buwisit talaga. Patawad, Master. Parang iiyak na wika ng matanda. Sige na. Ihanda mo mga tauhan at ang mga sasakyan. Kailangan na maging akong proteksyon. Balisa ngayon si Marlon. Nagkataon pa na lahat ng private jet niya nakapark sa airport at kailangan pa nilang sumakay ng kotse para pumunta doon. Hindi na magawang sumagot pa ni Mr. Kim. Mabilis na siyang tumalima. Hindi nagtagal 10 kotseng naka-convoy sa gitna ng kalsada papuntang airport. Isa lang ang layunin ng mga sasakyan na to. Ang proteksyonan ng pamilya ng master nila. Habang nasa biyahe, biglang humintong sasakyan nila dahil sa stoplights. Hindi gaano makita ni Marlon ang unahan dahil nasa gitnang bahagi ang kanilang sasakyan. Ilang sandali pa, narinig niya ng pagsabog ng unang kotse na sinasakyan ng kanyang mga tauhan. Inambush sila sa daan. Shit! Napamura si Marlon habang pinoproteksyonan ng kanyang katawan ng asawa at anak niya. Daddy, I'm scared! Umiyak na wika ni Caleb sa loob ng kotse. Maririnig na kasi ang samot-saring putukan sa labas at ilang pagsabog ng kotse. Marlon, anong gagawin natin? Naiyak na wika ni Amaya. Huwag kayong matakot. Kakayanin natin ito, okay? Hinalikan niya ang noo ng asawa at anak niya at personal na tinawagan ang Black Lion. Black Lion, it's your time now. Nalilisik ang mga mata na utos ni Marlon. Kinuha niya ang baril at hinanda iyon sakaling may mga has na lumapit sa sasakyan nila. Alam niyang nakatago lang ang lahat ng Black Lion sa kahit saan. Naging civilized na rin ang mga ito at hindi na nakatira sa bundok tulad noon. Lahat ng mga to ay namuhay na rin ng masagana sa lungsod at ngayon ang unang misyon na ibibigay niya.
Master, parating na po ang chopper. Narinig niyang wika ni Mr. Kim mula sa earpiece na suot niya. Copy. Mabilis niyang sagot habang sinuot ang bulletproof vest kay Caleb at Amaya upang may proteksyon ng katawan ng mga to sakaling lumabas sila. Dalawa lang ang bulletproof vest na nakita niya sa loob ng sasakyan kaya minabuti niyang ipasuot ito sa magina niya. I'm scared, Daddy! Are we going to die? Umiyak na tanong ni Caleb nang tumamang bala sa tinted glass window ng kanilang sasakyan. Niyakap ni Amaya ang anak upang maibsan ng takot na nararamdaman nito. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Marlon. Mabuti na lang at isang airplane, armored Bentley Bentaygo, bulletproof car ang kanilang sinakyan. Kung nagkataon, kanina pa tinamaan ng mga balang mag-ina ni Marlon sa loob. Sinadya niyang ito ang gamitin dahil kakambal ng pamilya niya ang panganib sa daan. Protektado sila ng sasakyan na ito against bullet such 7.62 mm. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila naapektuhan sa mga granada na hinagi sa sasakyan nila mula pa kanina. Pero hindi pwedeng manatiling pamilya niya dito. Niyakap niya ang kanyang mag-ina. Huwag kang mag-alala anak, ligtas tayo na makakaalis dito. Sagot ni Marlon at muling binalingan si Amaya. Love, kailangan na lumipat kay ni Caleb sa chopper para makarating kayo ng Wales ng ligtas. Ano? Ililigtas mo kami ng anak mo tapos magpapaiwan ka? Tutol ka agad ni Amaya. Para siyang iiyak habang nakatingin kay Marlon. Natatakot siya na baka paglabas nila sa sasakyan na ito, tuluyan ng paghihiwalayin sila ng tadhana. Tila naiintindihan naman ni Marlon ang nararamdaman ni Amaya, kaya niyakap niya ito at madamdami hinalikan sa noo. Pinagsalikop ng kanyang dalawang kamay ang mukha nito at sinubukang ipaintindi ang gusto niyang mangyari. Love, makinig ka. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Alalahanin mo si Caleb at ang kambal sa sinapupunan mo. Kailangan natin silang iligtas. Hinawakan ni Amaya ang kamay ni Marlon na kasalukuyang nakahawak rin sa pisngi niya. Hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang sinusulit-titigan ang mukha nito na para bang yun na ang huli nilang pagkikita. Pero paano ka? Love, sumama ka sa amin please. Nakaramdam na ng panghina ng loob si Amaya habang hinahawakan rin ang mukha ni Marlon. Masuyo niyang pinahid ang mga luha ni Amaya at muling hinalikan ito sa noo. Love, walang mangyayari sa akin. Trust me. Always remember, kahit na ilang beses man tayong paghiwalayin ng tadhana, babalik at babalik pa rin ako sa inyo ng mga anak ko. Labag man sa kalooban ni Amaya, pumayag na lang siya sa kagustuhan ng asawa niya. Kailangan niyang pagkatiwalaan ang sinabi nito, tulad ng tiwala na ibinigay niya noong sumabog ang bomba sa kanilang lumang mansyon. Nang makita na pumayag na si Amaya, sinuri na muna ni Marlon ang paligid. Nakita niya sabay-sabay na nalaglag ang mga assassins mula sa matataas na building. Sumilay ang ngiti sa labi niya habang matalim na nakatingin sa mga ito. Hindi talaga siya binigo ng Black Lion. Mula sa 10th floor ng matataas na building, bigla na lang hinagis ng tauhan niyang Black Lion ng isang assassin at natusok talagang katawan nito nang tumama sa matulis na metal gate sa ilalim. Ang iba naman, nakikipaglaban muna para lang mauwi sa pagkadurog ng kanilang katawan bago muna sila ihagi sa gitna ng kalsada. Kahit na malayo, alam niyang mga Black Lion ang nakikita niyang nagkalat kahit saan dahil nakasuot ang mga ito ng maskara na galing sa ulo ng leon. Parte ng training ng mga ito ang pumatay ng mabangis na leon upang maging ganap na miyembro ng Black Lion, maging ang mga Black Dragon. Napaawang ang labi niya habang nakatingin sa mga ito. Pakiramdam nila, nakita nilang maraming duplicate na katawan ng kanilang master. Dahil magkatulad talagang mga to kung paano lumaban, gamit lang ang daliri at paa. Biglang nagtayuan ang balahibo ni Scarlet Blade na makitang kinain pa ng isang Black Lion ang tenga ng Dragon Knights bago to pinaghahampas sa pader na parang papel. Literal na walang awa talaga. Kung sila laging nauuhaw na merong pinapatay, hindi sila umaabot sa puntong kakain ng parte ng katawan ng tao. Naririnig niya na mula kay Deadly Sith ang tungkol sa Black Lion na pinamumunuan din ng master nila. Ngunit hindi nila inaasahan na parang cannibal palang mga to kapag pumapatay. Paano naging tauhan ng kanilang master ang mga halimaw na to? Scarlet Blade! Nakabalik siya sa sarili matapos marinig ang tawag ng boss niya. Mabilis siyang umalis sa pinagkublihan niyang sasakyan at patakbong lumapit sa kanyang boss. Master, sadyang na makalapit nito sa sasakyan nila Marlon. Samahan mo sila sa pagsakay sa chopper. Make sure to protect my wife and son. Madiin na utos ni Marlon. Yes, Master.
Agad na ring sagot ni Scarlet Blade. Ilang sandali pa, narinig na nilang tunog ng papalapit na chopper. Binalingan ni Marlon si Amaya at nakuha naman ito ang ibig niyang sabihin. Bago sila lumabas, inutusan muna niya ang kanyang mga tauhan sa Black Dragon para harangan ang mga bala na pwedeng tumama sa asawa at anak niya. Sinimulan ng kargahin ni Marlon si Caleb habang nakahawak naman si Amaya sa braso niya at sabay silang lumabas ng kotse. Men, position, cover them! Hearing Mr. Kim's voice in their earpieces, all of the Black Dragons swiftly emerged from their hiding spots. They opened fire on the Dragon Knights na nag-aabang upang barilin ng pamilya ng master nila. All their guns are pointed in every direction, right, left, front and above the corner to guarantee that no bullets split through their master's path. Sa isang iglap, ligtas na nakapasok sina Marlon at Amaya sa loob ng building. Pagpasok sa loob, hinayaan niyang si Amayang magbuhat kay Caleb upang makagalaw siya ng maayos sakaling may makakasalubong silang kalaban. Kailangan nilang makarating sa rooftop sa lalong madaling panahon dahil nag-aabang ng chopper na dapat sakyan ng kanyang mag-ina. Kaliwat kanan ang pagbaril niya sa mga Dragon Knights na nakasunod sa kanila at sa bawat pagbaril niya, panin naman ang dasal ni Amaya na sana malampasan nilang pagsubok na to. Alam niya kung gaano katapang si Marlon at mas lalong naging porsigido tong lumaban, lalo na't buhay nilang nakataya. Ngunit may takot pa rin sa puso niya na baka may mangyaring masama dito. Napasigaw sa sakit ang isang Dragon Knights nang tamaan ng isang sipa ni Marlon ng dalawang paa nito. Sinadyang hindi pinuruhan ni Marlon ng pagsipa dahil plano niyang gawing bihag ito upang malaman niya kung sinong mastermind sa pag-ambush sa kanila. Kinuha niyang baril nito at kinaladkad papasok ng elevator. Akmang hihirit pang bihag niyang Dragon Knights nang mabilis niyang binaril ang dalawang kamay nito. Dahilan upang manghina to sa sobrang pamamanhid at sakit dulot ng bala na tumama sa dalawa nitong kamay. Dagdagan pa ng pamamaga kaagad ng kanyang dalawang paa. Mabilis namang tinakpan ni Amaya ang dalawang mata ni Caleb upang hindi nito makita ang ginagawa ng kanyang ama. Paglabas nila ng elevator, agad silang sinalubong ng hindi mabilang na grupo ng Dragon Knights. Mabilis ang mga kamay na umalerto si Marlon at Scarlet Blade upang labanan ang mga ito habang pinapagitnaan nilang mag-ina na hindi malapitan ng mga to. Halos 20 Dragon Knights nang napatay nila, ngunit patuloy pa rin sa pagdami ang grupo ng mga ito na hindi nila alam kung saan nanggaling. Tila ba alam ng mga ito na dito sila sa dadaan, sa rooftop? Tangina, mura ni Marlon sa sarili. May traidor talaga sa mga tauhan niya at alam ng mga kalaban ng bawal plano at galaw niya. Sa oras na malaman niya kung sinong traidor, maghanap na ito ng butas ng karayom na pwedeng pagtaguan dahil sisiguraduhin talaga niya na siya mismong papatay dito. Gulat ang mga Dragon Knights dahil sa dami nila, ngunit nahihirapan pa rin silang lapitan ng mag-ina. Ito lang naman ang inutos sa kanila, ngunit hindi nila inaasahan na ganito pala kalupit kapag lumaban si Marlon. Ang alam nila, pinunuto ng dragon, which is kaya na rin nilang pantayan dahil lahat ng training ng Black Dragon tinuro na rin sa kanila ng mahabang panahon. Ngunit nakapagtataka dahil lahat sila halos nakaramdam ng panghina sa bawat tama ng mga sipa nito sa katawan nila. Kahit na si Scarlet Blade, lamdam ng galit ng master nila. Siyang nanghina na rin, ngunit ang master niya parang wala man lang kapaguran. Patuloy pa rin to sa pagsalubong sa mga Dragon Knights, sa patuloy sa pagsugod sa kanila. Ilang sandali pa, binalingan siya nito. Scarlet Blade, bilisan niyo na. Sumakay na kayo sa chopper. Ako nang bahala dito. Utos ni Marlon habang patuloy sa pagharang sa mga Dragon Knights na pilit sinusundan ang kanyang mag-ina. Alam niya na ang kanyang mag-ina lang ang gustong kunin ng mga ito upang ilaban sa kanya. Dahil kung siya mismo, mahirapan ng mga to na kalabanin siya. Alam ng kanyang kalaban na si Caleb at Amayang kanyang kahinaan. Ngunit wag lang nilang subukan na hawakan ang pamilya niya at hindi siya magdadalawang isip na ubusin ang lahi ng mga kalaban niya. Love, halika na. Sumama ka na sa amin. Umiiyak na wika ni Amaya habang sinusundan si Scarlet Blade palabas ng rooftop. Love, sige na. Dali mo na si Caleb. Mauna na kayo. Pilit kinokontrol ni Marlon ang sarili na huwag magpadala sa kanyang emosyon. Naawa siya sa kanyang mag-ina. Buntis ang asawa niya at ang bata pa ni Caleb upang pagdaanan ng lahat ng ito. Pati pag-aaral nito apektado na dahil sa mga nangyayari sa kanila. Love, mangako ka. Magkikita pa tayo.
Patuloy sa paglandas ang luha ni Amaya. Ayaw niyang iwanan ng asawa niya, ngunit ayaw naman niya na may mangyaring masama sa anak niya. Pangako, magkikita pa tayo. Agad na sagot ni Marlon. Pilit pinapalakas ang boses niya upang maging matapang si Amaya. Daddy, hihintayin ka namin. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Marlon habang nakatalikod sa kanyang mag-ina nang marinig ang pahabol na sigaw ni Caleb. Saglit siyang nawala sa focus dahil sa boses na ito ng kanyang anak dahilan upang matamaan siya ng langgam na suntok sa kanyang mukha. Dahil natamaan siya, galit niyang pinagsamang ulo ng 2 Dragon Knights at pinukpok yon sa pader. Ang iba naman, sabay-sabay niyang pinatamaan ng isa-isang sipa niya kaya tuluyan ng mga to na hindi makatayo. Halos durog ang katawan ng mga ito bago niya bitawan. Ang iba, hinihintay na lang kung kailan sila malalagutan ng hininga. Matapos niyang gawing baldadong mga ito, mabilis siyang lumabas ng rooftop upang habulin ang kanyang mag-ina. Biglang napaluhod si Marlon nang masaksihan ang pagsabog ng chopper. Lula ng kanyang mag-ina sa paglabas niya. Sa isang iglap, pakiramdam niya na wala lahat sa kanya. Amaya! Caleb! Sigaw ni Marlon habang nakatingin sa umaapoy na chopper at unti-unting bumubulusok sa kabilang building. Pinaulanan niya ng balang paligid niya sa sobrang galit na namayani sa dibdib niya. Hindi niya matatanggap na kasamang mag-ina niya sa chopper na subabog. Ngayon lang, ginawa niyang lahat. Lumaban siya para sa kaligtasan ng mga ito. Ngunit magiging walang saysay pala lahat ng yun dahil mawawala rin naman ang mag-ina niya. Master, tawag ng kanyang pinagkakatiwalaan sa Black Lion, ngunit wala siyang balak na lingunin ito. Masyadong masakit ang nangyari sa kanyang mag-ina. Gusto niyang pumatay ng tao. Gusto niyang burahin lahat ng tao sa mundo. Mula pa nung maliit siya, naging malupit ng tadhana sa kanya. Ginawa niyang lahat upang walang taong manghas na kalabanin siya. Ngunit pakiramdam niya, kulang pa rin ang kapangyarihan niya. Pakiramdam niya, nagkulang siya sa pagprotekta sa pamilya niya. Master, muling tawag nito sa kanya dahilan upang mairita siya. Liv, sagot niya dito. Gusto niyang mapag-isa. Walang makaintindi sa nararamdaman niya ngayon. Pero Master, ulit na sinabi nito. Galit niya itong nilingon at sininghalan. I said Liv! Katatapos siya na sabihin niyo na marinig niyang boses ng kanyang mag-ina. Love! Daddy! Hindi makapaniwala si Marlon nang makitang buhay pang mga to. Malaki ang mga hakbang na niyakap niyang mag-ina sa sobrang tuwa niya. Akala niya tuluyan ang nawalang mga to sa buhay niya. Salamat sa Diyos at buhay kayo. Buong puso niyang pinaghalikan ng mga noon ng mga to at muling niyakap ng mahigpit. Mabuti na lang, hinarangan kami ni Soliel. Hindi niya kami pinasakay sa chopper. Nakita kasi niya na may nakaabang na assassin sa kabilang building na nakahandang mag-release ng powerful grenade launcher sa chopper sakaling sumakay na kami. Kaya ang ginawa niya, ang 2 assassin mula sa Dragon Knights ang pinaakyat niya sa chopper at silang nagpasama sa pagsabog. Mahabang paliwanag ni Amaya. Pinalingan ni Marlon si Soliel at inalis ang maskarang suot nito. Napaawang ang labi ni Amaya at Marlon nang makitang gwapong mukha ni Soliel. Akala ni Amaya, isa itong halimaw na nagtatago sa anyo ng maskara ng leon. Akala naman ni Marlon si Soliel, ganun pa rin, dugyot ang mukha, mahabang balbas at buhok, ngunit ngayon, malaki ang transformation nito. Isa na itong matikas, gwapo at kahit sinong babae, gugustuhin lumuhod para lang maangkin ito. 5 taon lang ang agwat na katandaan niya dito. Nasa 35 ng edad niya, samantalang si Soliel, nasa 30 na. Parang gusto niyang pagsisihan kung bakit tinanggal pa niyang maskara nito. Parang gusto niya tuloy magselos dahil itong kasama ng asawa niya mula pa kanina. Teka, nasa na ba si Scarlet Blade? Biglang tanong niya. Nandun, Master, binabantayan ng mga biyag natin. Sagot ni Soliel. Salamat nga pala sa pagligtas mo sa mag-ina ko. Pinahanga mo ko. Hanggang ngayon, ginugulat mo pa rin sa achievements mo. Master, alam niyo namang malaking utang na loob ko sa inyo dahil sa pagligtas mo rin sa akin at sa pamilya ko doon sa gubat. Kaya dapat lang na ibigay ko sa inyong buong buhay ko. Nakangitiring sagot ni Soliel. Nasa na nga palang mga bihag. Pag-iba ni Marlon ng usapan. Agad din naman siyang dinala ni Soliel sa isang silid na pinagdalhan sa mga bihag ng Dragon Knights. Saglit munang nagpaiwan si Amaya at Caleb sa labas ng silid kasama si Scarlet Blade upang magbantay sa kanila. Hindi kasi magandang makita ng anak nila ang mga nangyayaring kaganapan sa loob. Nang makapasok ng silid, nakatiimbagang na kinuha ni Marlon ng hunting knife kay Soliel. Nakahubad ang katawan ng lahat ng mga bihag habang nakaluhod ang mga to sa kanyang harapan.
Sino nagutos sa inyo? Madiin niyang tanong. Dahil walang balak itong sumagot, agad niyang ginilitan ang leeg nito, kaya ito natumba sa sahig. Nagpatuloy siya sa kasunod nito at ganun din ang tinanong niya. Wala ritong balak na sumagot. Naiintindihan naman niya dahil number 1 rules ng assassin ng pagiging loyal sa kanilang sinumpaan. Muli ginilitan niya ito ng leeg. Ganoon ang paulit-ulit niyang ginagawa hanggang sa pagdating ng ika-10 assassin. Dahil sa takot na mangyari din ditong nangyari sa mga kasamahan niya, naisipan itong umamin. Si Madam Sheila, o kilala sa tawag na Lady S. Siyang nagutos sa amin. Asawa siya ni Master Tesheng. Diretsahan itong sagot. Dahilan upang magdikitan ang makakapal na kilay ni Marlon. Hindi talaga papayag ang tadhana na magwagi ang masama basta't buong tiwala at pagmamahal ng pamilya. Ligtas sina Amaya at Caleb, pero mainit ng labanan ngayon nang kilala na si Lady S. Ano sa tingin ninyo? Ano kayang susunod na ganti ni Marlon sa kalaban? I-comment nyo ng inyong mga hula sa ibaba. Huwag ding kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.